Isang matinding eskandalo ang lumutang matapos mabunyag gumano ang lantaran at malawakang pandaraya sa eleksyon. Ayon sa isang whistleblower, mismong si Pangulong Kuting Jr. daw ang nagsuho sa Commissions on Election upang baguhin ang resulta ng halalan. Sa revelasyong ito, nadawit din ang kasalukuyang chairman ng COMELEC na umano'y tumanggap ng malaking halaga kapalit ng manipulasyon ng boto. Bagamat hindi pa formal na inilalabas ang buong detalye ng akusasyon, umani ito ng matinding reaksyon mula sa publiko at iba't ibang sektor. Ayon sa mga kritiko, kung mapapatunayan ang alegasyon, ito ay isa sa pinakamalalaking kaso ng electoral fraud sa kasaysayan ng bansa. Samantala, maring itinanggi ng Malacanang ang mga paratang at sinasabing walang basihan ng mga ito. Naglabas din ng pahayag ang COMELEC na magsasagawa sila ng internal na investigasyon upang linawin ang usapin. Sa ngayon, patuloy na hinihintay ang magiging hakbang ng Senado at iba pang ahensya upang magsagawa ng mas malalim na pagsisiyasat. Samantala, patuloy ang panawagan ng mamamayan para sa katotohanan at hustisya. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nagbaliwan din siya eh. Sa Kainteng? Hindi. Baka dun sa ano yan, sa Bicol na yan. Kay Leon na yun. Kay Leon. Oo. Inteng muna, Ito muna. huwag tayo tumalon, huwag tayo tumalon. Putang ina, sabi. Pag kay Inteng. In-interview na naman siya. Ayan na. Sabi na, Pangulo. Sabi ng media, Pangulo. Bakit bumaha na naman? Sabi ni BBM, alam nyo kasi, kaya bumaha, ang problema yung hangin. Tangin na, no? Nabangga ng barko ngayon, kaya bumaha, ngayon hangin na naman. Aba, ang layo, putang ina. Tayo mati. Wala pang tulog. Ito matindi, tol. Lubog na yung taga Marikina, lubog na yung taga Antipolo, pati mga bahay, tinangay na. Pati mga sasakyan, tinangay na. Lubog na lubog, sabi ng mga taga Antipolo, Marikina, BBM, pahingi kami ng ayuda. Puki ng ina si Tambaloslos. Alam mo ba saan yung bagyo? Sa Antipolo, Marikina, sa Luzon yung bagyo. Saan yung ayuda? Sa Davao. Sa Mindanao. Putang ina. Ang galing talaga. Tambaloslos to. Gusto pang ligawan ng mga taga Davao. Akala na siguro maniniwala ang taga Davao sa kanya. Hunghang. Tatanggap lang ang mga taga Davao. Duterte pa rin yan. Baliw. Ang tindi tol, no? Lubog na yung Marikina, Antipolo. Ang baha sa Luzon, ang ayuda sa Mindanao. Sabi ni Mayor Baste, damihan nyo pa yung ayuda. Pero magkano ba pondo ng ayuda na yan? Sige, ayan. Annual budget ng pondo para sa ayuda, magkano may alam ka? 450 billion yun, tol. Sige. 450 billion. Paliitin natin para masyado nakakahiya sa kanila. Gawin na lang natin 250. Sige. May tawad. 200, tawad na lang. Yung 250 billion na pondo para sa ayuda. Lahat ba na ipamigay yun? Hindi. Maniniwala kayo sa putang inang tag 5,000 binibigay na yan, tapos 5 kilong bigas, 450 na yon billion? Wala. Okay. May pinto din dyan, tol. Okay. Namigay na ng ayuda. Tol, pandarin mo na, tol. Tanga mo na, tol. Mamaya na. Hindi pa lang tayo. Wala pang organizer, tol. Mamaya na. Stop mo muna, tol. Walang mga organizer pa, tol. Walang Mamaya, lalabas organizer, pa yung tol. mga kaibigan natin. Okay, ito. Ito, ando na sa Davao, tol. Kay Migs Nograles. Tagal lang inaantay ko. Akala siguro ni Tambaloslos, yung mga taga Davao, ay bilib na sa kanya. Sabi ni ano, tol? Sabi ni Nograles. Si Budoy. Sabi ni Nograles. Hindi si Nograles. Mga taga Davao. Baka naman. Alam ko na yan. Baka naman, lakasan natin yung palakpak. Hindi pagkakasabi. Sige. Sabi ganun. Mga higala, mga kaigsunan na kung mga taga Davao. Itagalog mo, tol? Hindi, sabi, Bisaya yung pagkakasabi eh. Sige. Baka naman, nandito yung ating speaker. Baka pwede, baka pwede nating pasalamatan sila. So baka
parang nakikiusap ba na Oo. kasi ang taga Davao ayaw talaga pasalamatan. So napahiya, in short napahiya. Napahiya. Ay putang So, ina. ang ginawa, nakiusap sila. Okay. Ah. Ngayon namigay muli ng ayuda. Alam mo ba saan? Saan? Sa kaharian ni Buying Rimulya. Pumunta ng Cavite, dito na to, tol. Dito Hindi na. ko alam. Ano nangyari doon? Magkano yung ginastos sa isang araw namigay ng ayuda sa Cavite? Walang bagyo ha? Walang bagyo. Ang tindi talaga nila, no? Walang bagyo namigay ng ayuda. 1 billion pesos. 1 billion pesos. Sa Cavite lang? Sa Cavite, isang araw, 1 billion yun, tol. Galing. Isang araw. Tindi, no? 1 billion pesos. Ay, namigay na ng ayuda. Sabi ng kongresista doon si Advin Cula, kasama si yung anak ni Bong Revilla. Sino ba 'yon? Basta Revilla. Basta yun yun. Sabi ng si Ryan Revilla, no? Pinakilala si Tambaloslos. The People's Speaker Martin Romualdez. Walang sumigaw. Wala talagang sumigaw. So, Tapos, sire, sa Giyora, ganun. Tapos, puta may bago, sabi, please welcome, Attorney Martin Romualdez. Wala pa rin sumigaw. Wala pa rin. Wala pa rin sumigaw. Binanggit ulit. Nandun si Tambaluslos noon. Nandun na, Okay. pumasok na, pakaway-kaway, walang kumaway eh. wala. So, Hindi nga, parang nakita, wala, parang multo lang yung dumaan eh. Tapos? Hindi pinansin eh. Sabi naman, binanggit muli, People's Speaker, Martin. the best political strategist ni Bongbong Marcos, Attorney Martin Romualdez. Tahimik pa rin, tol. Tahimik pa rin. Ngayon, Tahimik pa rin. Para Puta. umingay, anong ginawa? Puta, hindi nakatiis yung dalawang kongresista. Kasi ayaw man nila mapaya kay Tambalaslas. Kinuha yung microphone. Sabi, Ngayon, sabi ni Rebilla ba yun? Oo, sabi. Ngayon lang ako nakakita na binigyan ng 5,000 at 5,000 piso at 5 kilong bigas na malungkot. Sabi ng isang kongresista. Sabi ni Rebilla, ay bahala na si Kong Advincula sa kanyang sasabihin. Sabi ng isang kongresista, kung sino po yung hindi sisigaw ay hindi bibigyan ng ayuda. Ayun na, doon na. Okay na ina na yan, ha? Ayun na. At doon din ba yung sinabi na, sino yung pinakamaingay? Doon nga. Ayun na nga, tuloy mo. Yun na nga. So ngayon tinawag na si Tinawag na si Romualdez. Pagtawag kay Romualdez, wala pa rin pumalakpak, tol. Wala. Sabi ni Bongbong Bongbong Revilla, magbaliw-baliwang ka. Magbuduy-buduy yan. sabi ni Martin Romualdez, One, two, three. Time out mo na. Sabi ni wala pa rin nag-response. Sabi ni Bong Revilla, isa pa. Isa naman. Sabi pa rin niya, tapos sa dulo, malungkot na. Putang ina, dumating ang super typhoon. Na dito na. Sino Yung pinakaunang super typhoon sa Bicol, si Kwan? Leon. Hindi, huli na si Leon eh. Huli na yun. Christine. Si Christine. Ito na. Si Christine. Ito Ito na. pinakamagandang istorya. Dumating ang super typhoon. Sabi siguro ng kalikasan, ang mga Pilipino, tanga pa rin. Ang tigas ng ulo. Tigas ng ulo. Ayaw pa rin maniwala na nangungurakot sila. Nagpadala ng pinakamalakas na hangin, doon sa tinamaan yung Bicol region. Putang ina, bangba ng Bicol, tol eh. Oo, lubog na naman. Yung flood control projects na naman, natunaw. Alam mo anong sagot ni BBM? Ano? Ikaw, magot. Anong gagawin natin? Hindi mo na. Hindi pa ba yun? Hindi mo na. Sige, ikaw Putang ina, patawag si BBM ng Priscon. Priscon. Oo, Priscon. Ginaya niya si Duterte. Kaway! Talaga. Ginaya niya? Ano sabi niya? Ginaya niya si Duterte, pilit na ginaya, hindi talaga magaya, tol. Pukira lang, ngumingiwi talaga. sabi ng media, Mr. President,
ano po yung gagawin noon ninyo? Dahil ang Bicol Region, lubog na ngayon sa baha. Putang ina, upo siya. Kadadalaw niya lang nun. Oo. Sabi niya, anong gagawin natin? Putang ina, natulala si Rimulya. Gulat si Rimulya. Walang alam. Anong gagawin? Humingi ng rubber boat si Lini Robredo. Padala naman kayo po ng rubber boats. Ang problema, ang sabi, kahit yung dadabaw daw na rubber boats, kuhanin niya. Tapos ang Davao ngayon, ginigit-git nila. sabi ni BBM, sa mga ayon ng gobyerno, NDRMC, yung rubber boats natin sa Mindanao, kunin ho ninyo, ipadala ninyo sa Luzon. Ni Maltol, di pa dumating pa rin yung rubber boats. Hindi dumating. Natapos na lang yung bagyong Christine, wala pa rin rubber boats. Kaya pala hindi dumating. Animal na ako Bicol Party List na si Seco at saka si Tambalosos. Sobrang busy pala. Yung rubber boats, tinatakan muna ng MR. Mangungura ko try sa ako Bicol Party List. pati yung bako. Okay na yun. May tarpaulin pa. Nagpa-print pa ng tarpaulin. Lubog na. Reklamo yung mga taga Bicol. Pumunta ngayon si BBM. Pumunta si BBM doon. Alam mo ba anong sinasabi niya? Kung bakit binaha sa Bicol? Putang ina tol, na-overwhelm daw ang flood control project. Putang. Animal kita. Sabi ng media kasi noon, Mr. President, payag ka ba imbestigahan ang flood control projects? Sabi ni BBM, bakit? Imbestigahan ninyo. May flood control projects naman Meron naman talaga. Talagang ano lang talaga. Na-overwhelm lang yung flood control projects. Meron Kaya tayo gumagawa tayo ng bagong flood control projects, ay gago. Bagong naman, gastos. Mangungutang na naman. Ito na. Sos, bumagyo muli. Ayun na. Leon. Si Leon. Baha na naman ang Bicol. Ayun na. Baha na naman. Anong sinabi niya? Ano nga sinabi niya? Hindi ko matandaan. Hindi ko na matandaan. Anong sinabi niya sa Leon? Sa Leon? Ano sabi? Naganguro ang Leon. Sabi ng Leon ganito. Sabi niya, talagang talagang marami lang talagang tubig. Yung dala ng bagyong Leon. Walang hangin, pero maraming tubig. Ang dami yung dahilan. Sa madaling salita, bay, sa lahat ng mga problema na nangyayari sa bansa, meron siyang solusyon, meron siyang sagot, meron siyang paliwanag. Kaso, mali. Bangag na paliwanag. Ito. So ngayon, sabi ng kabinete ni BBM, nagdala na sila doon ng ayuda. Sabi ni BBM, sa mga kababayan ko, kayong mga magsasaka, alam ko marami kayong nasalanta. Sabi niya, Ngayon, sa amin, yung palay, kakatanim lang, harvest agad. Ito yung bago niya. Isipin nyo, kakatanim lang ng palay, harvest agad, putang ng palay na yan. Antindi tol. Magic palay. Magic Benz. Ayusin kasi Oo. ibang bagyo. Ano? Saka paayusin kasi may bagyo. Yun, isa pa yun, sinabi niya. Ayusin natin yan. May parting din namang bagyo. Sayang lang. Wag na lang. Ito nagpasikat. Di ba inaanapan natin siya ng proyekto? Ay putang ina, ang Meralco. Isipin mo yung Meralco, meron palang proyekto yung Meralco na solar. May solar. So ngayon, yan. cutting the ribbon na. Yan yung bago. Oy, pinagmalaki man ni BBM na proyekto daw niya, kahit proyekto ng Meralco. Yabang. Sabi ni BBM, ang galing talaga ng proyekto na to sa ating bansa. First time sa buong mundo. Sa Pilipinas lang yan. Alin? Na ang solar may battery. Meron pa, may isa pa sa sinabi. Ang solar, putangin ng solar, may battery daw. Ang solar, may battery.
So, first time to sa buong mundo, sa Pilipinas lang matatagpuan. Meron pa. Yung solar may battery. Nagsabi. Kaya nga angkop na angkop talaga ito sa ating lugar sa Pilipinas. May karugtong Kasi yan, sa ating bansa, kahit umuulan, umaaraw pa rin. Ay gago, no? Umuulan na nga, may araw pa rin. Putangin na, kanina nga, umaambon, walang araw eh. Tingnan mo, walang araw. Isipin mo, umuulan, may araw pa rin. Kaya, kahit umuulan, may araw pa rin, meron pa rin tayong enerhiya, may kurinti daw pa rin, may power pa rin. Grabe. Sabi ng BBM supporters, Ano? BBM, ang hirap mo ipagtanggol. Totoo yan. Ang dami ko na nakausap ng mga BBM vlogger. Sabi ko, ano nangyari? Akala ko ba BBM kayo? Sabi niya, alam nyo, PL, pagod na kami kay Bongbong Marcos. Ang hirap niya nang ipagtanggol. Hindi ako may sabi niyan. Ang mga BBM vlogger may sabi niyan. Ito yung magandang ano dyan, tol. Ito yung magandang kwento dyan. Sige. Paano ba nabulilyaso itong flood control projects ni BBM? Yan. Ito makinig kayo sa sasabihin namin, hindi ito bula. Tsaka hindi kami marunong magbula-bula, hindi kami naglalaro ng basketball. Ano kami, Chinese garter. Lato lang. Lato. Okay, ito. Paano ba nagsimula yan? Naalala niyo po yung suna ni BBM? Ayan. Ngayong taon lang. Nagmayabang. Nagmayabang man yan. Ang sabi ni BBM, mga kababayan ko. Gayahin mo, boses. Kanya nga kasi magsalita yan, utal-utal eh. Sabay niya. Mga kababayan ko, marami na po tayong pinagawa na flood control projects. Ilan daw? Para sa baha. Ilan daw? Meron po tayong flood control projects na 5,500 flood control projects na tapos na. Tapos na. At meron pang ibang ginagawa pa. Palakpakan ng mga buhaya, gago. Marcos, palakpakan, putang ina. Ang galing ni BBM. Araw lang, bay. Dumating si Karina. Wag muna. Nung dumating si Karina, ang nangyari, si Karina ang nagpatunay na walang flood control project si Bangag. Anong sabi niya? Nagpaliwanag? Anong paliwanag? Sandali, nabangga ng barko. Ngiwi yung panga habang sinasabi. Nabangga ng barko. Bumaha lahat. Mamaya na. Nabangga ng barko. Yung isa. Pagkabangga ng barko ko noon ng flood control project sa nabutas, bahalat. Lahat ng flood control 5,500 na sira. Isipin mo, isa lang yung binangga, bumaha lahat buong Pilipinas. Baka naman isa lang. Ito yung matindi niyan, tol. Hindi bumaha na, lubog na buong Metro Manila. Loko guys, first time nangyari na yung presidente nag-motorcade sa baha. Umikot siya, sumakay siya ng, akala ko naman lulusong sa baha. Ay, siyempre, sumakay ng truck. 6 buys. Kaway-kaway siya sa mga nabahaan, wala mang inabot. Baka akala kampanya pa rin. Baka. Kakaway-kaway sa hangin. Sabi ng mga binaha doon sa Valenzuela, hindi magkakaway-kaway, wala man inabot kahit isa. So ngayon, ito na. Bumaba sa Valenzuela. Sabi na, nagbago tol. Nagbago yung desisyon niya sa buhay niya. Yung pagbangga ng barko, yung flood control projects, nabago yung sistema. Sabi ni BBM, alam mo kayo mga Pilipino, kaya kasi bumaha dahil hindi kayo marunong magtapon ng basura binarahan ng basura ang flood control kaya bumaha. Sinisi naman ang basura nga. Basura na naman. Pero bago niyan, ipinagmalaki niya sa suna niya. Ang sabi naman niya sa suna niya, mga kababayan ko, sa loob lamang ng 4 na buwan, ay meron kaming nalikom na basura na 250 tonelada na basura. Putang ina, tapos kinabukasan, tol, sabi binara daw tayo ng basura. Paano nangyari yon? Binagyo uli. Sige. Ano ba sa nangyari doon? Binagyo muli. Sabi ni Bagyong Karina. Ay, ito muna. Ako muna. Sabi ni Bagyong Karina, itong mga Pilipino hanggang kayong tanga pa rin.
Binagyo ko na nga para malaman ninyo na walang flood control projects na ginastosan ng 1.4 billion a day, 550 billion pesos. Ayaw pa rin magreklamo. Bagyuhin niya ni Enteng. Yun. Binagyo ni Enteng. Puta ina, ito na matindi tol. Ito na. Baha na sa Antipolo, Marikina, lubog na. Nagbaliw-baliwan ang buwang. Hindi ba yun? Hindi ba Hindi yun? pa ba yun? Hindi ba yun? Hindi ba yun? Akala ko yun na yun. Sige, tuloy mo. Si Tambalos yun. Hindi. Nagbaliw-baliwan din siya eh. Sa kay Enteng? Hindi. Baka dun sa ano yan, sa Bicol na yan. Kay Leon na yun. Kay Leon. Oo. Enteng Wala muna, ito Enteng muna. muna. Huwag tayo tumalon, huwag tayo tumalon. Putang ina, sabi. Pag ano, kay Enteng. In-interview na naman siya. Ayan na. Sabi na, Pangulo, sabi ng media, Pangulo, bakit bumaha na naman? Sabi ni BBM, alam nyo kasi, kaya bumaha, ang problema yung hangin. Matangin na no? Nabangga ng barko ngayon, kaya bumaha, ngayon hangin na naman. Aba, ang layo, putang ina. Ay, tayo Baka wala pang tulog. Ito matindi tol, lubog na yung taga Marikina, lubog na yung taga Antipolo, pati mga bahay tinangay na, pati mga sasakyan tinangay na. Lubog na lubog, sabi ng mga taga Antipolo, Marikina, BBM, pahingi kami ng ayuda. Puki ng ina si Tambaloslos. Alam mo ba saan yung bagyo? Sa Antipolo, Marikina, sa Luzon yung bagyo. Saan yung ayuda? Sa Davao. Sa Mindanao. Putang ina. Ang galing talaga. Paluslos to. Gusto pang ligawan ng mga taga Davao. Akala na siguro maniniwala ang taga Davao sa kanya. Hunghang. Tatanggap lang ang mga taga Davao. Duterte pa rin yan. Baliw. Ang tindi tol, no? Lubog na yung Marikina, Antipolo. Ang baha sa Luzon, ang ayuda sa Mindanao. Sabi ni Mayor Baste, damihan niyo pa yung ayuda. Pero magkano ba pondo ng ayuda na yan? Sige, ayan. Annual budget ng pondo para sa ayuda, magkano may alam ka? 450 billion yung tol. Sige. 450 billion. Paliitin natin para masyado nakakahiya sa kanila. Gawin na lang natin 250. Sige. May tawad. 200, tawad na lang. Yung 250 billion na pondo para sa ayuda. Lahat ba na ipamigay yun? Hindi. Maniniwala kayo sa putang inang tag 5,000 binibigay na yan, tapos 5 kilong bigas, 450 na yon billion? Wala. Okay. May pinto din dyan, tol. May pinto din dyan. Okay. Namigay na ng ayuda. Tol. Pandarin mo na, tol. Teka muna, tol. Mamaya na, hindi pa lang tayo. Wala pang organizer, tol. Mamaya na. Stop mo muna, tol. Walang mga organizer pa, tol. Walang Lalabas organizer, pa yung tol. mga kaibigan natin. Okay, ito. Ito, ando na sa Davao, tol. Oo. Kay Migs Nograles. Tagal lang inaantay ko. Akala siguro ni Tambaloslos, yung mga taga Davao, ay bilib na sa kanya. Sabi ni ano tol? Sabi ni Nograles. Si Budoy. Sabi ni Nograles. Hindi si Nograles. Mga taga Davao. Baka naman. Alam ko na yan. Baka naman Baka naman lakasan natin yung palakpak. Pagkakasabi. Sige. Sabi ganun. Mga higala, mga kaigsunan na kung mga taga Davao. Itagalog mo, tol. Hindi, sabi, Bisaya yung pagkakasabi eh. Sige. Baka naman, nandito yung ating speaker. Baka pwede, baka pwede nating pasalamatan sila. So baka, parang nakikiusap ba na, kasi ang taga Davao ayaw talaga pasalamatan. So napahiya, in short napahiya. Ay putang ina. So ginawa, nakiusap sila. Okay. Ngayon namigay muli ng ayuda. Alam mo ba saan? Saan? Sa kaharian ni Buyeng Rimulya. Pumunta ng Cavite dito na to, tol. Dito na. Ano nangyari doon? Magkano yung ginastos sa isang araw namigay ng ayuda sa Cavite? Walang bagyo ha? Walang bagyo. Ang tindi talaga nila, no? Walang bagyo namigay ng ayuda. 1 billion pesos. 1 billion pesos. Sa Cavite lang? Sa Cavite, isang araw, 1 billion yun, tol. Isang araw. Tindi, no? 1 billion pesos. Ay, namigay na ng ayuda. Sabi ng kongresista doon, si Advin Cula, kasama si yung anak ni Bong Revilla. Sino ba yun? Basta Revilla. Basta yun yun. Sabi ng si Ryan Revilla, no? Pinakilala si Tambaloslos.
the People's Speaker Martin Romualdez. Walang sumigaw. Wala talagang sumigaw. So, Tapos, dire, sa Goro, oo. dire, ganun. Tapos, puta may bago, sabi, please welcome, Attorney Martin Romualdez. Wala pa rin sumigaw. Wala pa rin. Wala pa rin sumigaw. Binanggit ulit. Nandun si Tambaluslos nun. Nandun na, Okay. pumasok na, pakaway-kaway, walang kumaway eh. wala. So- Hindi nga, parang nakita, wala, parang multo lang yung dumaan eh. Tapos? Hindi pinansin eh. Sabi naman, binanggit muli, People's Speaker, Martin. the best political strategist ni Bongbong Marcos, Wow. Attorney Martin Romualdez. Tahimik pa rin, tol. Tahimik pa rin. Ngayon, Tahimik pa rin, Para puta. umingay, anong ginawa? Puta, hindi nakatiis yung dalawang kongresista. Kasi ayaw man nila mapaya kay Tambalaslas. Kinuha yung microphone. Sabi, oh. Ngayon, sabi ni Rebilla ba yun? Oo, sabi, ngayon lang ako nakakita na binigyan ng 5,000 at 5,000 piso at 5 kilong bigas na malungkot. Sabi ng isang kongresista. Sabi ni Rebilla, ay bahala na si Kong Advincula sa kanyang sasabihin. Sabi ng isang kongresista, kung sino po yung hindi sisigaw ay hindi bibigyan ng ayuda. Ayun na, doon na. Okay nang ina na yan, ha? Ayun na. At doon din ba yung sinabi na, sino yung pinakamaingay? Doon nga. Ayun na nga, tuloy mo. Doon na nga. So ngayon tinawag na si tinawag na si Romualdez. Pagtawag kay Romualdez, wala pa rin pumalakpak, tol. Wala. Sabi ni Bongbong Bongbong Rebilla, magbaliw-baliwang ka. Magbuduy-budu yan. sabi ni Martin Romualdez, Ayun siya. Yes, 1, 2, 3. Oh, time out mo na. Sabi ni wala pa rin nag-response. Sabi ni Bong Rebilla, isa pa. Isa naman. Sabi pa rin niya, tapos sa dulo, malungkot. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!